Gaganaping Philippine Resilience Awards ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Engineer Liza Silerio, ang co-chairperson ng Arise Philippines. Engineer Silerio, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Joshua, at sa ating taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Engineer, una po sa lahat, pakipaliwanag po ano po ba itong Philippine Resilience Awards? Ang Philippine Resilience Award ay isang parangal at pagkilala sa mga kababaihan at kabataan na may mahalaga at katangi-tanging kontribusyon sa ating adhikain na maging climate disaster resilience sa ating bansa. This is a nationwide search for women and youth climate leaders. Nais nating mas mapalalim ang kanilang kakayahan, mamuno sa mga komunidad upang tuluyan nating makamit ang climate resilience. Okay. Engineer, pakibahagi din po sa amin kung kailan at paano po nabuo itong Philippine Resilience Awards o PRA. Nabuo ang PRA noong 2023, katuwang ang mga partners na si Senator Loren Legarda, ang ating climate champion, ang Climate Change Commission, National Resilience Council, Philippine Commission on Women, SM Prime Holdings, at ang Arise Private Sector Alliance sa Women's International Network on Disaster Risk Reduction. At nagkaroon ng layunin na kilalanin ang mga natatanging kababaihan at kabataan na sumusuporta sa ating adhikain. Sa pamamagitan ng PRA, gusto naming mahikayat ang ating kababayan na maging proactive players at ma-realize din natin na tayo may isang kalikasan lamang. And it is our moral obligation to preserve and protect it for generations to come. Okay. Now with that being said, Engineer, sa 3 taong nagdaan para sa PRA, ilan na po ang nagawaran natin ito at ano po yung mga bukod-tanging proyekto nila? Over the 3 years ng PRA, kami ay may 25 resilience champions na. Ito ay 7 ang mga kabataan at 18 ang mga kababaihan. Lahat ng kanilang proyekto ay equally important sa pagtugon natin sa hamon ng climate change. Halimbawa, sa mga kababaihan, nandun ang ating Undersecretary na si Diana Rose Calipe na kung saan may prepositioning ng relief goods across vulnerable areas upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga biktima ng ating disasters. Sa kabataan naman, nariyan ang Go Bike Project ni Eden Lianillo ng Pangasinan na kung saan actively involved ang youth sa pagtugon sa emergency situations, pag-monitor sa kalusugan ng senior citizens sa kanilang lugar at marami pang iba na nagpahalaga patungo sa climate resilience. Maganda to, Engineer, dahil dito tayo kilala, tayo mga Pilipino sa pagiging resilient. Pero sa inyo po, from your perspective, paano po sa tingin ninyo makakatulong ang PRA sa ating mga kababayan sa gitna naman ng krisis na ating kinakaharap sa ngayon? Kailangan talaga natin na magkaroon ng isang pagkilala sa kakayanan, no, na makatulong sa pamamagitan ng mga programa ng ating resilience champions sa kanilang komunidad. And definitely, ang Philippine Resilience Award, recognizing their works, ay malaking tulong, no, sa mga krisis na ating kakaharapin. Okay. Engineer, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan at sa mga nakatutok sa atin ngayon, paano po ba kinikilatis ng PRA yung mga proyekto dito? Ito ay may 3 phase, no? May 3 bahagi ng pagsisiyasat ng mga nominasyon. Una, ang nomination phase at sa stage na to, kinikilatis ang eligibility ng bawat isang nominee. Kung sino man ang makapasa, sa gagawin naming eligibility screening at pre-selection stage, maaaring magpatuloy sa ating tinatawag na field validation. And this will now be the second phase. Ang second phase naman, no, na sinabing field validation, dito, nandyan na yung mga experts who will assess the performance of the nominees, yung kanilang mga proyekto, and they will use a specific measurement assessment
Pangatlo, ang third phase o panghuli ay ang final selection phase. Dito napipili ng final awardees ang ating selection board. Madetalye, mabusisi, mapanuri, maingat, no? Ang mga gagawin natin sa kanilang pagkilati sa kanilang proyekto dahil ito rin ang panggagalingan ng ating best practices upang matugunan ang climate-related disasters. Okay. Engineer, follow-up lang po. Maliban po dun sa mga tatanggaping parangal ng ating mga awardees, ano pa po yung mga kaakibat na matatanggap nila? Maliban po dun sa award. Ang number one is recognition, no? Pag ikaw ay sumali dito, ang malaking makukuha mo ay ma-recognize, no, for your works. Number one, meron din tayong cash prize at ang kanilang mga programa will be best published. So gagawin natin to sa lessons learned or publications para ma-replicate ang kanilang mga trabaho. Okay. At para naman po sa mga interesado, engineer, paano po sasali ang ating mga kababayan dito sa Philippine Resilience Awards? Ang PRA ay bukas sa lahat ng mga kababaihan, pati na rin sa ating mga kabataan na may edad na 15 hanggang 30 years old. Maaari po tayong sumali sa pamamagitan ng self-nomination or kaya namang magpa-nominate sa isang organization or individual. At para sa nomination forms, mangyari lamang na bisitahin ang official Facebook page ng ating Philippine Resilience Awards. Okay. Tatanggapin po namin ang nominasyon hanggang April 30, Okay. 2026. Okay. Engineer, maliban po dun sa inyong Facebook page, saan po maaari makipag-ugnayan yung ating mga kababayan para sa iba pang mga tanong o inquiries? Sa aming pong Facebook account, sa Climate Change Commission, Philippine Resilience Center, yung pong I think i-flash namin ang aming email address there. Doon po, pwede nyo kaming ma-contact sa lahat-lahat ng yan. Kailangan lang po na maiparehistro natin agad ang ating mga nominasyon or self-nomination. Okay. At panghuli na lamang, engineer, bilang convener po ng Philippine Resilience Awards, mensahe nyo na lang po sa ating kababayan. It gives me immense pleasure to be one of the conveners of the PRA. The award is more than a recognition. It is a celebration of one's human spirit to help promote their tenacity, the hope and transformation, bringing this to the people, to their communities, for the country. Kami po sa PRA ay nag-iimbita sa lahat-lahat ng kababaihan at kabataan na may programa sa climate resilience. No? Kung meron kayong kakilala, katrabaho, kabarangay na hinahangaan nyo sa inyong komunidad, please nominate them. Bigyan po natin ng halaga ang kanilang gawain na tumugon patungo sa climate resilience. Ang parangal na ito ay isang mahalagang pagpapatunay na malaki ang ginagampanan ng kababaihan at kabataan sa usapin ng climate resilience and disaster risk reduction. At kung kinakailangan po, no, gagabayan namin kayo. Maaari nyo nang bisitahin ang Philippine Resilience Awards Facebook page. Salamat po.